Hybrid Christian Part 2. So nakaraan, Part 1 tayo, nasa Part 2 tayo ngayon. So tuloy pa rin natin yung topic natin na about love at yung spirit of volunteerism sa paglilingkod sa Panginoon. At sa pagkakataong ito ay itutuon naman natin ito sa talagang action of love. No? So, karaan, inuutosan tayo magmahal sa Diyos, magmahal sa ating kapwa. Ngayon, paano ba natin ipapakita yung pagmamahal na ito? So, simulan po natin. Dito sa John 14, mahaba itong mga talata na ito, pero kinuha ko na lang yung mga important verses para bigyan po natin ng emphasis tungkol sa ating topic. So, ito ang pag-ibig. Dito pa lang sa starting ng kanyang pagsusulat ay may mahalata ka na kaagad na ito ay dinidefine niya na kung ano ang pag-ibig. Kaya sabi niya, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, yung definition niya sa pag-ibig, si Juan, si Apostol Juan po ito, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. So, ang pag-ibig pala ay yung ikaw ang iibig. Yung action of love, yung pagkilos ng pag-ibig, ay ikaw yung iibig. Ang pag-ibig ay hindi lang sa salita, kung hindi sa gawa. At pinatunayan ito ng ating Diyos, nang mahalin niya tayo, ipinakita niya yung kanyang pag-ibig. So, paano niya ito pinakita? Inibig niya tayo nang isugo niya ang kanyang anak. So, mayroong action ang kanyang pag-ibig. Hindi siya nagsabi na mahal ko ang mga tao, tapos wala naman siyang ginagawa. So, yung kanyang pag-ibig ay ipinakita niya sa pamamagitan ng pagkilos. Kaya nga, yung heart of the Bible, ang John 3:16, doon talaga natin makikita na ang pag-ibig ng Diyos ay mayroong gawa. Amen, mga kapatid? Itong topic natin ay gusto kong makita natin na hindi po pwede yung relasyon sa Diyos na walang gawa. Hindi po pwede yung kaligtasan na walang gawa. Yung pagliligtas na plinano sa atin ng Diyos ay ipinakita niya yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Hindi umibig ang Diyos ng dahil lang sa salita. Talagang ipinakita niya na ang kanyang pag-ibig ay madama natin. At para maramdaman mo yung pag-ibig na ito, kailangan mayroon itong gawa. Kasi yung love na walang gawa, hindi mo madama kung mahal ka ba talaga nun. Kahit anong sabi ng lalaki sa iyo na mahal kita, kung hindi mo nakikita ang ganyang gawa, ang gawa kasi ay show of love. Kung hindi mo ito ipinapakita, lahat ng kanyang sinasabi ay salita lang. Kaya, kung tayo ay talagang nagmamahal sa ating Panginoon, sa ating kapwa, mayroon tayong show of love. Kaya malabong-malabo talaga yung turo na ligtas ka na kahit wala kang gawa. Malabo talaga yun. Kasi paano mo malalaman na may epekto ang iyong pananampalataya sa Diyos, yung kaligtasan na binigay sa iyo, kung hindi naman nakikita ang gawa nito. Kaya hindi talaga po pwede, mga kapatid, na palagpasin yung gawa natin kasi inuutosan din tayo na magmahal. Mahalin ang Panginoong Diyos at mahalin ang kapwa natin. So, ibig sabihin, dapat din tayo magpakita ng ating gawa. So, ang reason kung bakit siya ipinadala yung kanyang anak para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kasi, ang pagmamahal ng Diyos sa atin
ay yung nakita niya na ang tao, kung pababayaan niya, ay siguradong mapapalayo sa kanya. Kasi ang tao, hindi naghahanap sa presensya ng Diyos. Kung ang tao ay naglilingkod man sa Diyos, yung kanyang paglilingkod ay hindi tumpak sapagkat hindi ito grounded sa katotohanan. Kaya nga yung mga tao nung unang panahon ay kanya-kanyang hanap sa Diyos. Nung panahon na wala pa yung ating Panginoong Hesus, ang tao ay naglilingkod sa Diyos pero base ito sa kanyang pangunawa sa Diyos. Personal understanding niya about God. Kaya nga ang tao ay kanya-kanya sila ng paraan kung paano maglingkod sa Diyos. Kaya nga nung unang panahon talaga, pati yung araw, pati yung buwan ay kinikilalang Diyos na rin. At sumasamba yung mga tao doon. Bakit ganun ang nangyari? Kasi nga yung tao, hinahanap niya ang Diyos. Hindi mo matatagpuan yung tao. Wala kang mapagbabatayan para makilala mo ang Diyos. Maliban doon sa nararamdaman mo at nakikita mo sa kapaligiran. Kaya nga, sabi ng tao, ang araw nagbibigay ng liwanag, kaya tayo nabubuhay, kaya tayo may liwanag, siya ang Diyos. Kaya nga, ang tawag ng mga tao, Haring Araw. Siya ang Diyos na tumutulong sa buong sanlibutan. So, yung pagtingin mo sa araw, na-define mo ang Diyos, base dito sa iyong understanding. Kapag umasa ka sa iyong understanding, maliligaw ka na. Kaya nga bumaba yung ating Panginoon sa Kristo para siya ang magpakilala. At ang target niya dito, dalhin tayo sa tamang landas at pagkatapos ay ituro sa atin ang tamang katuruan tungkol sa Diyos. At higit sa lahat ay para ang ating mga kasalanan ay mapatawad. So, ang layunin talaga ng ating Panginoon sa Kristo ay para makabalik tayo sa Diyos. Aalisin niya yung kasalanan natin. Patatawarin niya yung ating mga kasalanan. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, ganon din talaga ang dapat gawin ng mga Kristiyano na kung umiibig tayo sa ating kapwa, dapat rin talaga tayo magpatawad. Kasi hindi talaga pwedeng palagpasin yung salitang kapatawaran kung yung kaligtasan pala kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Ang pag-ibig kasi ay nagpapatawad, ang pag-ibig ay gumagawa, ang pag-ibig ay kumikilos, nararamdaman. Yeah. So, importante talaga yun. Kaya, yung sinasabi nila, kapag ligtas ka na ay wala ka ng problema, ligtas ka pa rin magpakailanman. Imposible yun mga kapatid. Absent ang mabuting gawa, ligtas ka pa rin. Imposible talaga. So mamaya, bibigyan pa natin yan ng emphasis para mas lalo pa nating maintindihan. Kasi nga, kaya imposible, hindi kasi pwedeng iibig ka ng walang aksyon. Kaya, yung aksyon, yun ang gawa. Di ba? Automatic yun. Pwede ba namang inutusan mo magmahal, tapos hindi ka magmamahal, nasaan ang aksyon? Pag ginawa mo yun, ito, umibig ako, may present ang aksyon. Ngayon, kung magmamahal lang tayo sa salita, mga kapatid, hindi yun makakatulong sa atin. Dahil violation na yun, hindi natin sinunod ang Panginoon na magmahal tayo. Ang utos, dalawa lang. Magmahal sa kapwa, magmahal sa ating Panginoong Diyos. Pag hindi mo ipinakita ang iyong pagmamahal, violation na yon. Doon tayo parurusahan ng Diyos. Hindi ka parurusahan dahil sa kautusan, parurusahan ka kasi hindi ka marunong magmahal. Yan ang Ebanghelyo, mga kapatid. Parang nawala na tayo sa bangis ng kautusan, pero inilipat naman tayo doon sa pag-ibig. Kaya lahat ng judgment ng Diyos sa ngayon, nakaground sa pag-ibig. Pagpapalain ka at ililigtas base sa pag-ibig mo. Hindi ka ililigtas ng Diyos base rin sa pag-ibig na hindi mo ginagawa. Pero hindi ka naparurusahan doon kasi binayulit mo yung Ten Commandments. Hindi yun ang ground. Wala na yon. Ang ground, nasa pag-ibig.
To love or not to love. So, yan po yung basihan na ngayon ng Diyos. So, nakita natin na yung pag-ibig, ito ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay mayroong gawa talaga na ipapakita ito. Kaya nga mga kapatid, yan. Ito yung binanggit mo kanina sa prayer. Sabi ko, mayroong correlation, no? So, ito kasi, pag-ibig mo ito sa Diyos. Itong binabanggit dito, love your God. So, how do you love God? Ito yung sinasabi dito. Mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. So, ang layunin dito ni Pablo ay ito. Ang layunin dito ni Pablo, December. Sermon 2022 ang folder. Nasa December tayo. So, ang layunin dito ni Pablo ay madama ng mga tao kung paano maglingkod sa Diyos. Paano magmahal sa Diyos. So, sabi niya dito, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. So, yung kanyang pakiusap, hindi pautos. Hindi siya nag-uutos dito. Nakikiusap siya alang-alang sa habag ng Diyos. Kaya kung ikaw ay susunod sa pakiusap ni Pablo, gagawin mo yung pakiusap ni Pablo na ang dahilan dahil sa kahabagan ng Diyos. Kita nyo, hindi utos. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Walang utos dito. Hindi yung gawin mo ito kasi pag hindi mo ito ginawa ay mapaparusahan ka. Hindi po ito kautusan. Kaya kung tayo gagawa ng paglilingkod sa Panginoon, ginagawa natin ito kasi na-realize natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos. So, napakaganda mga kapatid yung sinasabing ito ni Pablo. Sana maintindihan ito ng marami. So, talaga dito, pinapakita niya, walang batas dito. Kung hindi, mayroon siyang gustong ipagawa sa mga tao at kung ang mga tao ay gagawin nila yung bagay na yon, ang dahilan ng paggawa ng mga tao alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos, sa awa ng Diyos sa atin. So, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, napakatigas naman ng puso natin kung hindi natin ma-realize yun at hindi tayo gumawa ng magagandang gawain para doon sa nakita nating pag-ibig ng Diyos. Di ba? Tayo mga tao, sabi natin, ay, ano yan, wag na hindi ka pupunta riyan kasi napakabait sa atin yan. Di ba? Mayroon tayong gano'n. Hindi tayo inuutosan ng tao, pero na-realize natin, ang bait sa atin yan. Ngayon, ini-invite tayo, hindi tayo pupunta, kakahiya naman. Di ba? Ganon tayo. So, pero yung action natin, hindi siya base sa utos. Kundi base siya sa realization na nakilala natin yung kabaitan ng tao, kaya nag-action tayo. Ganon ang gustong mangyari ni Pablo. Gagawa tayo, mag-action tayo, kasi na-realize natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. So, ano ang pakiusap dito ni Pablo? Ang kanyang pakiusap, ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. So, ito, love your God yan, mga kapatid. So, pag ikaw ay nag-aalay sa Diyos, kinakailangan ang iaalay mo ay yung katawan na isang handog na buhay. So, hindi ito dito napaka-konserbatibo dito ni Pablo. Hindi siya naghanap na ihandog ninyo mga kayamanan ninyo, wala. Ang sabi niya, ang katawan ninyo ang ihandog ninyo. Paano nagmahal sa atin ang Diyos? Paano tayo minahal ng Ama? Ipinakita niya yung kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan din ng paghandog sa katawan ng kanyang anak. Katawan din. Amen. Oh, ibinigay yun sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, tinubos tayo. Amen. So, ngayon, in return, sabi niya, alang-alang sa habag ng Diyos sa atin, ibinigay niya nga ang kanyang anak.
yung katawan ng kanyang anak ay inalay, namatay para sa ating lahat, ganun din ang ating gawin. Pero mga kapatid, yung paghahandog ng katawan na ito, hindi niya sinabing i-offer ninyo ng patayin ng sarili, kundi gusto niya buhay. Buhay na paghandog. Amen. Ibig sabihin, yung buhay na paghandog sa ating Panginoon, yung kumikilos ka, gumagawa ka, gumagalaw ka. Mayroon bang paghandog na wala kang ginagawa? Yes. Paano ka maghandog sa Diyos na tapos wala kang ginagawa, parang patay ang iyong pananampalataya? Yan ang sinasabi ni Santiago. Patay ang pananampalataya pag walang gawa. Kaya ang gusto dito ni Pablo ay buhay ang ating paghahandog. Kumikilos ka. Hindi yung nag-appreciate ka lang ng mga mensahe. Pagkatapos mo mag-appreciate, pag uwi mo ng buhay, siguro bahay, mamaya-maya, maalala mo pa yun, pero kinabukasan yung narinig mo, makalimutan mo na. Tapos wala na, another Sunday na naman. Pag ganyan, mga kapatid, hindi talaga buhay kasi ang buhay na pananampalataya, ang buhay na paglilingkod, ay nag-aalboroto ito sa iyong puso. Ibig sabihin, tinutulak ka ng pananampalataya mo sa Diyos. Yung pagmamahal mo sa Diyos, tinutulak ka na kumilos ka. Marami kang naiisip, itong gawin ko, itong gawin ko. Mayroong pumapasok sa isip mo na idinidikta sa iyo ng Holy Spirit para maipakita mo ng iyong paglilingkod sa Diyos ay buhay na buhay. Yes. Amen, mga kapatid. Kaya lang minsan, nagbibingi-bingihan tayo. Mayroong gustong ipagawa ang Panginoon, hindi natin pinapansin. Amen. Parang ini-ignore natin. Kasi marami tayong iniisip na para mabara yung gustong ipagawa ng Panginoon. Isinasalang-alang natin palagi yun. Baka ganon, baka hindi ako pansinin, baka anong sabihin nila sa akin, baka walang mangyari, baka... Puro ganon. Samantalang mayroong pinapasabing Panginoon, do it. Then pag sinabi niyang do it, siya ang bahala. Yung negative thinking mo, huwag mong pansinin yun. Kasi ang nag-uutos sa iyo, ang hari ng mga hari. Amen. Ang Panginoon natin. Ito yung absent madalas. Pero sabi natin, ihandog. Kaya lang, binabanggit lang natin yung handog na buhay, pero wala talaga tayong action sa mga bagay na ito. So, kilos tayo mga kapatid. Yan ang buhay na pananampalataya. Kaya nga, sinasabi ko nga, hindi pwede yung pananampalataya lang. Subukan mong huwag sundin ito. Mga kapatid, mahirap yun pag hindi mo sinunod yan. Kasi, mapupunta doon sa kategori ng iyong pag-ibig ay patay. Patay ang pag-ibig. Wala kang ginagawa Kinikilala mo ang Diyos. Alam mo, mayroon Diyos. Pero ano ang pagkakaiba mo kay Satanas? Si Satanas din kumikilala sa Diyos. Nanginginig pa nga. Takot na takot siya sa Diyos, nanginginig siya. Di anong pagkakaiba natin? Wala. Parehas lang. Kaya nga, ang pagkakaiba dito, yung gawa, yung action, yung pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, yan talaga absent siya kay Satanas. Wala talaga siya niyan. Kaya hindi mo talaga makitaan sa kanya na siya ay magmahal sa Diyos sa pamagitan ng paglilingkod. Kasi nga, maliwanag naman dito na ang pagmamahal sa Diyos ipinapakita sa pamagitan ng gawa, hindi sa bibig lang. Ngayon, si Satanas, makitaan ba natin ang gawa ng paglilingkod sa Diyos? Wala. Ibig sabihin, wala talaga siyang pag-ibig. Tayo lang ang pwedeng gumawa nun, mga kapatid. Kaya samantalahin na po natin yung ganong bagay. Kasi ito talagang pag-ibig na mayroong positive work ay ito yung relasyon na magliligtas sa atin sa harapan ng Diyos. Ito yung pananampalataya na katanggap-tanggap sa Diyos. At hindi lang buhay kung hindi banal. O talagang tayo tinuturuan tayo mga kapatid. Kasi si Jesus nung ihandog niya sa atin para tubusin tayo, wala namang kasalanan si Jesus. Blameless siya. Hindi naghandog si ang Diyos ng tao. Kasi ang tao ay
mayroon siyang putik. Hindi niya pwedeng ihandog na magkuha siya ng isang tao. Ito, pinili ko para ihandog sa kasalanan ng tao. Hindi yung ginawa ng Diyos. Ang kanyang ginawa, yung anak niya mismo na walang bahid ng putik. Walang kasalanan. Wala kang may pipintas sa kanya. Yes. Kaya in return, alang-alang sa habag ng Diyos, dapat ialay din po natin ang ating katawan na banal. Ibig sabihin ng banal, umiiwas ka, lumalayo ka sa kasalanan na makakahawa sa iyo. Amen. Lalayuan mo yun. Yes. Amen. Huwag mo nang gagawin yun. Kung nagawa mo na yan sa una, huwag mong babalikan yan. Kasi alam mo na eh. Amen. Nakita mo na na talagang ayaw ng Panginoon yan. Huwag mo nang babalikan yan. Kasi para naman sa iyong paglilingkod sa Diyos, nakapaglilingkod ka na mayroong kabanalan. Ang hirap kaya ng mga taong naglilingkod sa Diyos, tapos at the same time, kasabay gumagawa ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, meron akong nabalitaan diyan sa hindi naman to chismis. Kasi wala naman ito pangalan, Hindi naman wala naman pangalan, pero totoo ito. Diyan sa Aborlan, mayroon daw diyang pastor, kininto lang naman sa akin nung mayroong gawain dito nung nakaraan. Nahatulan na ng sentensya, nasa kulungan na. Alam niyo kung anong kasalanan niya? Rape. Pastor yun. Tapos, yung isa naman na pastor din, 6 counts ng act of lasciviousness. 6 ba yun? Or 8? 8, parang 8. No. Yung act of lasciviousness, yung hinihipuan sa masisila na bahagi ng babae, 8 counts yun. 8 beses. So, ang narinig ko, pag act of lasciviousness, bawat count ay 6 years. Times it. Alam nyo? 48 years. 48 years. Grabe, no? Pastor yun. Ito yung sinasabi ko na makapal ang mukha. Sorry to that word, nangangaral, Amen. kasabay ng kasalanan ginagawa, saan humuhugot ng kakapalan ng mukha ang ganitong mga preacher? Dahil ba sa kanilang paniniwala na kapag ligtas ka na, kahit ka pa magkasala, ligtas ka pa rin? Yun ba? Nasaan ang sinasabi rito na offer your body as holy, living sacrifice and holy? Nasaan ang holy doon? Habang ikaw ay naglilingkod, marami kang putik sa katawan. Paano ka makakapagsalita ng tungkol sa kabanalan, ikaw ang dami mong putik na nakakulapol sa iyo? Parang imposibleng mangyari sa isang pastor, pero nangyayari. Kaya delikado talaga yung once you save forever. Meron na akong natanong dyan na pastor, kahit daw makapatay siya, ligtas pa rin. Anong klaseng katuwiran yun? Kaya nga namatay si Jesus Christ kasi nagkasala tayo. Ngayon, tinubos ka na, inalis ka sa kasalanan. Pag inaalis ka na sa kasalanan, huwag kang babalik dyan kasi lumulubog ka uli sa putik. Kaya marami talaga mga tao na katulad ng baboy na pinapaliguan mo na, nililinis mo pa, sinasabunan mo pa, pagkatapos babalik at babalik sa putik. Maraming Kristiyanong ganon, bumabalik sa putik. Ngayon kung bumalik sila sa putik, paano sila papasok sa langit? Yung mga tao doon sa langit, puro banal yun. Amen. Hindi talaga makakapasok yung taong puro bahid ang putik ng kasalanan. Imposible talaga yun. Kaya yung once you save forever, imposibleng turo yan, mga kapatid. Baka itong mga pastor na ito, hindi ko alam, baka doon sila humuhugot ng kanilang ginagawa.
Kaya makapal ang kanilang mukha na magsermon ng kabanalan. Words of God kasi kabanalan yan eh. Salita ng kabanalan, ang salita ng Diyos. Malakas ang loob nilang magsalita ng tungkol sa kabanalan, habang gumagawa sila ng kasalanan. Itong paghandog sa Diyos ng buhay at banal, buhay kumikilos, banal, umiiwas ka sa kasalanan, ito ang kasiya-siya sa Diyos. Wow. Kita nyo mga kapatid, kasiya-siya sa Diyos. Kaya yung mga tao na hindi ganito ang kanilang pamamaraan sa paglilingkod sa Diyos, hindi nasisiya ng Diyos sa kanila. Ang tawag sa kanila ay mga ipokrito at ipokrita. Yes. Mga Kristiyanong mapagkunwari. Mapagpaimbabaw. Ang sabi dito, nasiya ninyong makatwirang paglilingkod. Makatwiran yung karapat dapat. Maayos ang paglilingkod. Kaya, importante talaga mga kapatid, ang isang Kristiyano, ganito ang kanyang buhay. Active. Kumikilos, gumagawa, masaya. Naglilingkod. Pagkatapos, at the same time, umiiwas sa kasalanan. So, lumalayo siya sa lahat ng kasalanan. So, siyang-siya ang Diyos natin dyan. At sabi ni Pablo, yan ang karapat-dapat na paglilingkod. Yan ang tamang paglilingkod. Yes. Di yung mga taong ito, wala sa tamang paglilingkod. May mga pastor, pare, may mga anak sa labas, may mga sideline. Mayroon nga akong nabasa, ito naman hindi Christian, Buddhism, sa isang templo. Nabasa ko sa news sa computer. Lahat ng monk doon na naglilingkod sa loob ng kanilang templo, positive sa shabu. Ibig sabihin lahat sila mga adik doon. Pero lahat yun sila. Nakalimutan ko kung saan lugar. Mga naglilingkod sa loob ng templo. Kaya makikita natin, pati mga Christian churches, kasama yung ibang mga relihiyon sa buong mundo, habang naglilingkod sa Diyos, sabihin na natin, kahit hindi natin Diyos ang Diyos nila, pero Diyos ang pagkakilala nila, kung sino man ang kinikilala nila, lahat ng mga yan ay nagsasalita na sila ay sugo ng Diyos. Pero ang kanilang ginagawa ay hindi maka-Diyos. Sayang yung mga taong ito. At ang nakakatakot doon mga kapatid, nagkukunwari sila at niloloko nila ang mga tao. Kapag ganyan, paano nila mararanasan ng kaligtasan? Kaya palpak talaga yung salitang once you save, save forever. Hindi talaga yung mga kapatid dapat sang ayunan. Kasi walang ganon. Huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito. Kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Magbago ng isip. Hindi yung Kristyano ka na, luma pa rin ang utak mo. Hindi ganon. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Para makita ninyo. Kaya nga ito mga kapatid, yung mga taong ito na kasabay na gumagawa ng kasalanan, hindi nila nakikita ang kalooban ng Diyos. Tingnan mo, mali yung kanilang mga turo. Kasi hindi nila makita kung alin ba talaga yung mabuti at kasiya-siya sa Diyos. Hindi nila alam yun. Gumagawa sila ngayon ng kanilang mga doktrina na human being doctrine. Doktrina ng tao. Hindi ito turo ng Diyos. Ang turo ng Diyos ay ito. Magbago tayo ng pag-iisip. Magbago tayo ng buhay natin. Pagkatapos sila, okay lang na bumalik ka sa kasalanan mo, mangalunya ka ulit, pumatay ka ng tao. Ligtas ka pa rin, sabi nila. Pambihira talaga itong mga tao na ito. Anong klase kaya ang takbo ng utak ng mga tao na ito? Hindi ka papasok sa langit kung ganun pa rin ang klase ng buhay. So, kaya ang mga taong ito, hindi tuloy nila lubos na naunawaan ng kalooban
ng Diyos. Kasi hindi sila humihiwalay sa mundo. Hindi sila nagbabago. Ay kung ang isip mo ay nakukulapulan pa rin ng lumang isipan, makamundong isipan, paano makakapasok ang wisdom ng Diyos sa utak na yan? Wala. Kasi ina-appreciate ng tao yung kasalanan ng mundo, paano makakapasok ang tarian ng Diyos, ang knowledge ng Diyos, ang kanyang wisdom? Hindi talaga papasok yon. Alam niyo mga kapatid, doon nga sa Tamblang na minsan napag-usapan namin to ni Raquel, no? Yung huwag ninyong tularan ng sanglibutang ito. Nag-iisip ako kasi bilang church, ano yung position natin sa utos ng United Nations. Doon sa Committee ng Equality, sa Committee ng United Nations, binigyan nila ngayon ng utos ang Pilipinas na ipasa na yung same-sex marriage. Kasi maraming bansa na ang dami na. Hindi lang ata 60 na mga bansa, dami na basta almost lahat ng mga bansa ay allowed na yung same-sex marriage. Kasi dapat daw ay pairalin natin yung equality, pantay-pantay. So, si Justice Remulla ay nagsabi na hindi pa napapanahon sa Pilipinas para ipasayat. Pati yung divorce bill, mayroon tayong annulment pero yung divorce, wala pa. No, iba kasi ang level ng annulment at saka yung divorce. Ang divorce kasi madali lang. Ang annulment ay mahirap. Marami kang patutunayan. Ang isa sa ng annulment sa pinapayagan kung hindi magkaanak yung isa sa dalawa. So pwede ka mag-file ng annulment o kaya sira ulo yung isa. So kailangan tanggapin ng isa na sira ulo siya para maaprubahan ang annulment. So, at saka mahal, parang more than 100,000. Sa divorce, madali lang ang divorce. Pag hindi kayo magkasundo, ayaw ko na sa'yo, hindi nagwo-work out yung ating kasal. O, parang Muslim, gano'n. So, mag-file lang kayo, magpirmahan kayo doon, iwalay na kayo. Walang masyadong hirap sa pag-iwalay. So, ayaw pa rin ng na gano'n ang mangyari na automatic divorce. Hindi lang nagkasundo, divorce na, ayaw. So, mabuti na lang hindi pumayag si Remulla. Pero siyempre, marami nang may gusto sa Senado. Si Robin Padilla, gusto na yan. Ang dami niyan. Na gusto na nila ang same-sex marriage. Hindi ko alam, baka kasi kay yung kapatid niyang bakla, si Rostom Padilla, baka dahil doon, kaya gusto niya ang same-sex marriage. Hindi ko alam kung paano niya haharapin yung kanyang mga kapatiran sa Muslim. Kasi Muslim faith, ayaw nila yung ganong bagay. Ngayon, iniisip ko, paano pag dumating na yung panahon na hindi na natin mapigilan? Talagang yun na. Sa ilang mga Christian fellowship ay nag-i-encourage sila na magkaroon ng rally. Yung rallying placard na huwag payagan dahil hindi yun makadiyos na batas. So gusto nilang mag-rally yung mga Kristiyano. Pero sa akin naman, parang ayaw kong sumama doon. Kasi ang rally na yan, ginawa na yan ng iba't ibang mga bansa, pero hindi napigilan. Bakit hindi napigilan? Kasi mayroong separation ng church and state. Ay yung state, pinasa nila yun. Anong nagawa ng simbahan? Wala. Kasi mayroong ang separation. Boses mo, hindi naman papakinggan yan ng nasa estado. Tayo kuminsan, mga Kristiyano, ayaw natin pakialaman tayo ng estado. Pero kung mayroong ginagawang batas ang estado, gusto natin pakialaman natin. Ngayon,
Pag yan ay na-approve na, mayroon ng same-sex marriage, ano yung gagawin natin? Pero ako, hindi ako sasali sa kanila para mag-rally. At ano naman ang tingin ko sa mga LGBTQ, welcome naman sila sa church natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, lahat ng may sakit, papasukin mo, gamutin mo. Ngayon, ang LGBTQ, ang turing ko sa kanila may sakit. May sakit in a sense na hindi nila nare-realize yung kalooban ng Diyos. Kaya kung papasok sila sa loob ng simbahan, mas makakabuti yun. Baka gumaling sila. No. Pero, hindi ako hahadlang kung gagawin ng Estado na aprobahan na yun. Kasi, ang Estado nakatingin sa equality. Hindi naman tungkol sa kaligtasan kaluluwa, kanilang focus. Tayo sa church, ang focus natin ay iligtas yung tao. Violation nyo sa salita ng Diyos, hindi talaga natin papayagan yun. Kaya hindi tayo magpaparticipate kung sakaling i-approve man ng Estado. Hindi talaga ako magkakasal at hindi tayo sasali sa ganong practice na ikasal ang same-sex na mga tao. Pero, malaya silang pumunta ng simbahan. Huwag lang nila pilitin ang mga tao sa simbahan na maniwala sa gusto nila. At pag pumasok sila sa simbahan, dapat sila yung mag-yield, yung susuko. Yung kanilang prinsipyo, isuko nila bilang pagpapasakop sa Diyos. Pagpasok nila dito, sila yung magpapailalim sa kalooban ng Diyos. Hindi yung Diyos gusto nila magpailalim sa kanilang kalooban. Hindi gano'n. Ngayon, hindi natin sila sasagkahan, ayaw nila magpailalim sa Diyos, hindi okay lang magpakasal sila, pero sagutin nila yon sa Diyos. Kaya dito nakita ko na kung ano man ang gawin ng Estado, wala tayo doon. Pero isa sa buhay natin, ang sinasabi dito, huwag ninyong tularan ang sanglibutan ito. Amen, mga kapatid? Amen. Ibig sabihin, hindi na ito pwedeng mabago. Yes. Yan na ang takbo ng mundo, ihanda na lang natin. Yan ang pattern. Yan na talaga. Pero huwag natin silang tularan. Open tayo na magsimba sila, pero kailangan nila magpailalim sa Diyos. Okay lang, kung marinig nila ang mensahe ng Panginoon, ayaw pa rin nila magbago, basta magsimba lang sila dito, walang problema. Pero huwag silang mang-impluensya na sirain naman ang church dahil sa kanilang isipan. Kaya nakita ko dito, yung nasa estado, iba ang kanilang reason kung bakit gusto nila ang same-sex marriage. Ang reason nila, equality. Tayo, bakit ayaw natin ang same-sex marriage? Iba rin ang ating reason, hindi equality. Gusto natin sumunod sa Diyos. Ayaw ng Diyos ang same-sex marriage. Yun ang rason natin kung bakit natin tinatanggihan yon. Kaya iba yung patakaran ng mundo, iba ang patakaran ng simbahan. So malinaw yan mga kapatid. Hindi tayo makikipag-away sa kanila, pabayaan natin sila kung gusto nilang i-approve yan. Basta tayo, mananatili tayong sumusunod sa Diyos. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ito yung pagsunod natin sa Panginoon. Mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Yun ang mithiin natin. Tayong mga Krisyano, lagi tayong nag-iisip ng tungkol sa espiritual na gatas. Yun ang lagi nating pag-aralan. Magbasa tayo, makinig tayo, laging yun ang ating focus sa buhay kasi nagpapalago yan, nagpapalakas ng ating espiritual na buhay. Kung natikman ninyo na ang Panginoon ay mabuti. So kung natikman natin na mabuti ang Panginoon, hindi nasain natin ang espiritual na gatas, Amen. ang mga taong hindi naman nakakatikim sa kabutihan ng Diyos, wala sila pakialam sa salita ng Diyos. Yung mga taong yan. Lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay. Bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. At tulad ng mga batong buhay,
hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So talagang tayo ay mga bato tayo, espiritual na bato tayo, na ang bawat isa sa atin ay pundasyon ng espiritual na bahay. So espiritual na bahay, mga kapatid. Kaya nga, ang isang membro na hindi namumuhay ng ayon sa espiritual na kalagayan niya, hindi siya pwedeng maging pundasyon ng church. Kasi sisirain niya ang simbahan, babagsak siya. Kaya espiritual na bahay ang ating itinatayo, na kung saan ay tayo yung mga batong itinutukod ng tayo yung pundasyon ng Panginoon, na siyempre ang cornerstone natin, ang pinakamatatag na pundasyon talaga natin, yung ating Panginoong Hesukristo. So lahat ng nakaangkor sa Kanya ay ginagawa niya rin itong pundasyong bato, buhay, na talagang kaya nga mahalaga, mga kapatid, yung membro talaga na matino. Importante ang membro na matino kasi sirain niya ang church kung hindi siya matino na membro. No. Upang mag-alay ng mga spiritual na handog. So, ang inaalay natin, spiritual na handog. Kahit saan tayo naroroon, gumagawa tayo ng maka-spiritual na gawain. So, lahat, ang buhay natin ay buhay spiritual na. Wala na yung carnal nature natin, yung nature na ayon sa laman, hindi na dapat makita sa atin. Talagang ang nakikita sa atin, puro spirituality na. Ito na yung buhay natin, ito na yung lifestyle natin. So, yan ang spiritual na handog. Makikita nyo, walang pera dito, mga kapatid. Kasi yung pera, pag ikaw ay mataas na yung spirituality mo, naghandog ka sa Diyos ng spiritual na paghandog, yung pera, kasunod dyan eh. Amen. Hindi ka talaga magiging maramot sa Diyos. Yung utos nung unang panahon, nagagalit pa nga mga tao kasi inuutosan sila magbigay ng 10%. Pero napipilitan sila magbigay kasi masyadong malala yung sabi ni Malakay, mga magnanakaw kayo. Kaya yung mga tao talagang bigay sila ng 10%. Pero dito ngayon, lahat ng gagawin natin ay batay sa paghandog na spiritual. Pati yung giving mo, spiritual giving yan. Yes. Hindi yan nakaangkor doon sa inutusan ka. Pag spiritual giving, mga kapatid, kung tutuusin, maliit yung 10%. Kasi spiritual giving, mas malaki yun. Amen. Kasi habang binibigay mo yun, hindi ka nagka-count. 10% lang sa'yo, Lord. Hindi ka nagka-count. Kung ano yung sinabi ng pag-ibig mo sa Diyos, alam nga naman maliit ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen. Alam nga naman pag-ibig mo, barya. Amen. Ay, nako. Amen. Kaya sinusubrahan ng pag-ibig yung 10%. Sinusubrahan talaga yan, mga kapatid. Pagkatapos, pag nagbibigay ka, hindi mo kinakount yun. Wala talaga. Pagbigay mo, bigay na yun. Hindi yung pag umalis ka, bawiin mo. Walang ganun. Bigay na yun eh. Yun ang nagbibigay na mayroong Pagmamahal. pagmamahal sa Diyos. Kasi, unang-una, spiritual giving yan eh. Spiritual offering yan. So, talagang lahat ng ginagawa mo, buhay mo, hinahandog mo, tinatangkilik mo, hinahandog mo, spiritually. Spiritual na paghahandog. Galing talaga, mga kapatid. Kaya bilib na bilib ako dito kay Pablo eh. Lahat talaga na-spiritualize niya. Ginagawa sa laman, pero yung dahilan, spiritual. Siyempre, laman yun. Kamay natin eh. Isip natin, laman yun. Pero, ang reason, spiritual. Spiritual offering to God. Kaya, yung gawa natin, nagiging spiritual lahat yun. Kaya, hindi talaga pwedeng alisin yung gawa sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagmamahal.
Kaakibat ng ating kaligtasan, yung spiritual offering natin. At kapag sinabing spiritual offering, that is works. Walang spiritual offering na hindi gawa. Imposible yun. Imposible talaga yun. Gawa talaga yun. Gawa ng laman, pero ang rason mo kung bakit mo ginawa yun, spiritual. Kaya spiritual offering lahat yun. Kaya kami ay hindi pinanghinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Wow! Biruin mo, sabi ni Pablo, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Ang aming pagkatao nabubulok. Itong laman na ito, yung panlabas na pagkatao. Pero yung panloob na pagkatao namin, binabago yan ng Diyos araw-araw. Yes. Mayroong changes sa panloob. Maaring manghina yung physical mo, pero ang loob mo lumalakas araw-araw, binabago ka. Gawan nyo ng gawan nyo ng kanta yan. Sino ba marunong sa inyo ang tawag dito, magawa ng kanta, mag-compose. Lapatan nyo ng tunog. Napakagandang kanta ito. Pero yung mga tao, nakatuon sila doon sa physical, yung panlabas. Yun ang kanilang binubusog. Kaya ang kanilang concentration ay pera. Ang meaning ng biyaya sa kanila ay salapi pa rin. Pag sinabing biyaya. Pero tayo, pag sinabi natin biyaya, yan ay pag-ibig ng Diyos na tayo ay Kanyang minahal para magkaroon tayo ng kaligtasan. At yan ay biyaya, grace. Yan ang ating meaning. Kasi nga, nakatuon tayo sa panloob. Binabago ito ng Diyos araw-araw sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya pag spiritual offering ang ginagawa natin mga kapatid, binabago yan ng Diyos araw-araw. Kaya dito, lahat ng ating action, physical action, pero ang pinaghuhugutan ay spiritual. Ginagawa natin yan because we love God. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at lahat ng iyong pagkatao. Ang galing talaga mga kapatid. Alisin ninyo ang lumang pampalsa upang kayo maging bagong masa. Minasa na tayo sa dugo ng ating Panginoon. Bago na ito. Yung luma, wala na yan. Kaya malabo talaga na kahit ka pa makapatay, ligtas ka pa rin. Lumang pampalsa yun. Kung paanong kayo nga'y walang pampalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Pasko ay naialay na. So dahil naialay na siya sa bagong masa tayo na walang halong pampalsa. Puro yung ating paglilingkod sa Diyos. Walang pampalsa. Yung pampalsa yung ibang rason o ibang dahilan kung bakit natin ginagawa yon. Ginagawa natin yan, isang dahilan, mahal natin ang Diyos. Purong-puro yung ating paglilingkod sa Diyos. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Ang galing nyo. Gawin ang lahat ng bagay ng walang pabulong-bulong at pagtatalo upang kayo'y maging walang sala at walang malay. Mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masasama. Ang paligid natin, liko at masasama, pero namumuhay tayo ng walang dungis. Nasa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanglibutan. Wow. Lagi tayo nagliliwanag. Pag makita man nila tayo, sasabihin nila, praise the Lord. Hindi yung pag makita ka, masisira ang relasyon nila sa Diyos kasi nakatisod ka sa kanila. So, pupurihin nila ang Diyos dahil sa ating buhay. Gaganda ang pagtingin nila sa Diyos dahil sa nakikita nila sa atin. So, yan po yung goal ng ating paglilingkod sa Panginoon.
So, naglilingkod tayo, walang pabulong-bulong, walang reklamo. Masaya ka lang na naglilingkod. Amen, mga kapatid. Walang tinginan ng pagkakamali ng iba. No. Basta ang tingin ninyo, magmahal kayo ng todo sa ating Panginoon, mahalin ninyo ang inyong kapwa. Laging always love ang ating ipamalas sa ating kapwa at sa ating Diyos. So, yan po yung ating mensahe ngayong umaga. At sana po nakatulong ito sa atin. Uli, ang ating church ay hybrid tayo. Hindi pwedeng faith lang. Kailangan ay gawa. Makita yon. Kasi ang gawa, yon ay bunga ng pag-ibig. At ang pananampalataya, dapat may bunga ng pag-ibig. Amen. God bless you po. Sa Diyos ang papuri. Amen.